Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibyo natin, arestado na. Nako, gaano kaya ito katotoo mula po ito sa Pinas Balita TV mga kababayan, hinahunting na. Sa wakas mananagot na karma na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, sa mga hindi pa po napag-subscribe, pa-subscribe naman po. Ayan, at ito na nga, simulan na po natin to. Ito ang nakakagulat. Para trending ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang ang lahat ay may hangganan matapos na illegal na ipag-iba ang covered court sa Manila Construction Company na nasa likod ng demolition job, pinakakasuhan na ni Manila City Mayor Isko Moreno. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, tiyak nga daw na mga ngamote ang mga construction company na sumunod sa direktibang utos na di umano ng ilang mga mambabatas na itinuturing na nasa likod ng demolition job ng nasabing covered court dahil tuluyan ang sinampa ng patong-patong na kaso ng pamahalang lungsod ng Manila ang Chelsea Construction and Supply ang constructor o contractor na nasa likod ng paggiba ng RASA covered court. Kabilang sa mga isinampa ay malicious mischief sa ilalim ng Article 38 ng Revised Penal Code, unlawful demolition and construction without necessary permit na paglabag sa National Building Code of the Philippines at ang authorized taking of government facility na paglabag sa Republic Act 10344 or Risk Reduction and Preparedness Equipment Protection Act. Matatandaan na napamura ang Manila City Mayor na si Manila City Mayor Isko Moreno matapos makita na ginibang higit sa 100 taong building court na pagmamay-ari ng lungsod ng Maynila. Di mo rin napag-alaman niya na ginibang nasabing fasilidad para daw sa pagbibigay daan na sa itatayong multipurpose building na nasasakupan ng mambabatas na walang iba kundi si Joel Choa. Ngunit nang mapagtanto ni Manila City Mayor na iligal ang lahat ng ginawang pag-iba sa nasabing covered court, tuluyan na niyang sinampa ng patong-patong na kaso ang mga taong nasa likod nito. Ayon pa sa official report na nilabas ng Inquiry.net sa kanilang official website, from Inquiry.net, Manila to sue contractor for illegal demolition of sports complex, Manila, Philippines, Manila Mayor Isko Moreno Domagoso announced that the city government will file charges on Wednesday against a construction company for demolishing facilities of a Rizal Avenue Sport Athletic Complex or RAZAC. We have decided to pursue legal means against a corporation doing business in the city of Manila and doing unlawful business practices, Dumagoso said in live broadcast. The contractor allegedly demolishing the RASA covered court without obtaining the necessary permit, causing damage to the city government satellite office, a police outpost, and the daycare center, according to the Manila mayor. Dumagoso also alleged that the company did not consult the local government in construction and Centro Comunidad the Santa Cruz multipurpose building as mandated by the local government code. The company also reportedly failed to secure the building permit. Furthermore, the Manila mayor emphasized that the Rasa covered court was used for evacuation and humanitarian purposes. As such, Dumagoso listed the following charges that will be filed against the company and its general manager. First case is special case of malicious mischief under the revised penal code as amended to the filed or to be filed by the City General Services Office. Second, local demolition and construction without necessary permit in violation of the National Building Code of the Philippines to be filed by the Department of Engineering and Public Works in Manila. Third, unauthorized taking of government facility in violation of the Risk Reduction and Preparedness Equipment Protection Act to be filed by the Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office. The city government of Manila also filed a demand letter to the construction company for illegally demolishing government structures and facilities which is owned by the city government, Dumagoso said. Dumagoso emphasized that the RASAC net book value stands at 10,441,796.60 pesos.
The mayor also presented the certification from the office of the building, an official verifying that there is no record of building permits under the construction company for the multipurpose building. The contract was also among the companies that concerned more than 1.3 million or billion pesos worth of flood control projects in the city of Manila. And matapos nga So may flood control pa rin, may flood control din pala. No, itong si Chua dyan, mga kabayan. Nako po, yari ito mga karabin natin. Pero anyway, eto pasadahan po muna natin ito mga kabayan kasi speaking of Representative Chua, isa po sa mga kasamahan ni Chua mga kabayan na si Representative Ortega. Eto. Sabi niya po dito, mga inosente na dadamay. Aba, inosente daw sila at nadadamay mga kabayan. Diba? Ka lang. Sabi niya po dito, mariing itinanggi nila Union First District Representative Paulo Ortega ang malawakang akusasyon na nagdadawit sa mga mambabatas sa umano'y anomalya sa flood control project. Mga inosente na dadamay ayon po yan kay Ortega. Teka lang. Kung inosente ka naman, bakit ka madadamay? Kung wala ka namang ginagawang kalokohan sa mga flood control project ninyo, bakit naman ikaw madadamay, di ba? Siyempre hindi ka kasali doon sa mga iimbestigahan. Maliban na lang kung gusto mong sumali. Or maliban na lang kung gusto mo lang mapag-usapan ka, di ba? Walang basihan, walang ebidensya, intriga lang. Anong walang ebidensya? Nagtatago na nga sino ito? Si Saldico no? Hindi na nga mahagilap si Saldico. Tapos sasabihin mong puro intriga lang, walang ebidensya. Di ba? Nako. Ito talagang si Ortega mga kababayan talagang hindi ko alam. Bawat issue, talagang may may common sense. Hindi common sense. May siya. Initiative, di ba? Bawat issue, sige, birahin mo yan. Dapat kailangan Buti nga ngayon, wala akong nakitang dito wala akong nakitang Duterte dito. Diba? Kasi kahit anong sabihin nito ni Ortega, kahit paliko-liko pa ang statement dito, at the end of the day, patungo pa rin doon sa Duterte ang sisi nito no? Buti na lang ngayon dito, wala akong nakitang sinisisi niya ang mga Duterte. No? Dito sa statement na ito mga kababayan. Anyway, eto pakinggan na po natin to. Lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, ganun din sana gawin ng mga mayor sa kabilang bayan at lungsod. Kasuhan ng municipal city government ang mga contractors or construction na merong anumalyang nagawa sa government projects. Umpisa pa lang yan, Sir General. Marami pa lang ang lalabas sa mga kurakot sa gobyerno natin. Gabaan unta na sila or maanod pod sa baha. Sana sampahan niya. Kaso, kukuha na nagpatayo ng illegal na barangay hall sa sobrang pagkamahal. Sigurado malaki ang nakulimbat niya. Yan ang mayor action agad, hindi puro dakdak katulad ni Senator Lacson. Walang pinagkaiba sa isang inahing manok, puro lang putak. Wala namang nasampahan ng kaso at naipakulong. Mabuhay ka, Mayor Isko. Puro support lang sinabi nyo, suportahan nyo ang taong bayan katulad namin na halos walang makain at patalsikid na ang bangag sa palasyo para naman maging masaya na ang Christmas namin. End quote. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong article sa balita. Naman si General Macanes sa mga kabayan. Tungkol dito kung nasaan si Congressman Saldico. Title, House Fox. Hinahanap na. Francis Abante. Di ko alam kung nasaan si Saldico. Wala. Nawawala si Congressman Saldico. Ito. Walang impormasyon si House spokesperson Attorney Francis Abante patungkol sa kinaroroonan ni Ako Bicol Party List, Saldico, sa isinagawang balitaan forum ng Manila City Hall Reporters Association nitong Biyernes, Agosto 29, inosisa kay Abante kung pumapasok ba sa kamera si Ko sa kabila ng patong-patong na isyong kinakasangkutan nito.
Sagot. Wala po akong impormasyon tungkol dyan. Ano ba yan? Spokesperson ng Kamara, hindi. Ay, nako. Matatandaan ang naungkat sa unang budget hearing ng Kamara ang 2025 National Budget Small Committee Report na hinahanap ni Navotas City Lone District Representative Toby Chanco kay Ko. Okay? So yun, mga kababayan, speaking of ko, ha? Ito po anak ni at ang anak yata ito ni Saldico, ha? Ito, pakinggan po natin to mga kababayan yung sasabihin niya, ha? Kasi ito, pinagmalaki nila yung kanilang bahay, yung mga alahas nila, no? Medyo pinakita po dito mga kababayan. At saka may private jet pa, di ba? Ito muna. Mo at simple lang yung pamumuhay nyo. Tingnan nyo naman. Ilang story kaya itong kubo nyo, ma'am. Parang napakataas no? Sana all may humble home. Tingnan na rin natin yung humble watch mo, ma'am, na 2.5 million. At ang humble bag mo na Hermes, ma'am, na 2.3 million. At enjoy po kayo dyan sa humble vacation nyo sa iba't ibang mga bansa. At happy trip sa humble private jet. Welcome to our humble home. Wow, ang ganda naman ng humble home nyo, ma'am. At napaka-humble mo at simple lang yung pamumuhay nyo. Tingnan nyo naman. Ilang story kaya itong kubo nyo, ma'am. Parang napakataas no? Sana all may So yan mga kababayan, ilang story yung humble home nila. Diba? May humble jet pla. Ano ba talaga ang gusto kong i-point out doon, no? Sila po nagpapakasarap, diba? Sa pinaghirapan ng taong bayan. Dahil po dito sa mga kontrata na nakukuha nila, dito po sa ating gobyerno na pinagsasamantalahan naman nila. Samantalang tayo pong mga ordinaryong Pilipino na nagbabayad ng tax, tayong mga Pilipino na nagko-contribute just for them to live their dream life, di ba? Parang tayo nagsasakripisyo para sa kanila. Kaya ngayon mga kababayan, total na papag-usapan naman ito at may investigasyon. Ang hiling lang ng taong bayan, sana naman ay maipakulong. Kung sino man ang dapat maipakulong. Baka kasi mamaya mga kababayan ay pwede magpiyansa-piyansa lang. Alam nyo naman sa laki po ng nakuha nila, sa laki po ng nakurakot nila sa ating bansa o sa kaban ng bayan, no? Kung papapiyansahin mo lang sila, sabihin natin 1 milyon, 2 milyon, nako, ano lang yan, alikabok lang yan sa nakuha nila. Yun nga district engineer, di ba, nagpiyansa po ng 60,000. Magkano kaya? Yung bribe niya nga sa isang kaya Representative Lebeste, di ba? 300 million. Tapos pagpapagpiyansahin mo lang ng 60,000, dapat more than doon po sa bribe niya. Sabihin natin na 500,000. Di ba? Para makabawi agad ang gobyerno, hindi yung ang laki-laki po ng nakurakot nila, tapos yung ipapapiyansa mo para makalaya sila ganito lang. Di mai-enjoy pa nila, di ba? Yung natitira pang kaban ng bayan na kinurakot nila. Walang logic, di ba? Nawawala po yung logic. Kung palalayain sila, ganito lang yung presyo or yung piyansa, pero nakurakot nila, limpak-limpak naman, mag-i-enjoy pa rin at tatawanan pa rin tayong mga mahihirap. Tayo pong mga nagko-contribute, tayo pong mga taxpayer, mga kababayan. Grabe. Hindi ko maisip na ganito talagang Pilipinas, no? Palaging may butas para sa mga mayayaman, pero yung ating batas, di ba? Palaging may butas para sa mga mayayaman, pero pag siya mahirap, kung mahirap pa, saan ka kukuha ng 60,000? Diba? Bagay. Wala rin naman nagbabribe na mahihirap. Lahat ng nagbabribe, lahat po ng nanunuhol, mayayaman. Kaya patuloy silang yumayaman. Bukod dito, naugnay din si Ko sa SunWest Group of Companies na kabilang sa 15 contractor companies na pumaldo o mano sa flood control project batay sa impormasyong isinawalat mismo ng Pangulong Marcos Jr. Ito na, maging ang pamangkin niyang si Claudine Ko, na anak ni dating Apo Bicol Party List Representative Christopher Ko, ay naging sentro din ng kontrobersya matapos mapuna ang maluho nitong pamumuhay
sa gitna ng patuloy na investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Si Ko ay dating chairman ng House Committee on Appropriations na kalaunan ay nagbitin sa posisyon dahil sa kalagayan umano ng kanyang kalusugan. Samantala, nakatakda namang magsimula sa September 2 ang formal na pagsisiyasat ng House Infrastructure Committee o Infracom kaugnay sa korupsyon sa likod ng proyektong pipigil sana sa pinsalang dulot ng baha. Okay. So yan mga kabayan, wala. Nag-resign si Saldico dahil sumakit ang tiyan. Yeah. Dahil sumakit po ang ulo. Ayan, health problem pala mga karibin natin. Anyway, ano pong inyong masasabi dito mga karibin? Yun talaga ano pag may ano ka na, pag may kaso ka na, something na alam mo nang babalikan ka ng mga ginawa mong kalukuhan, yan talaga, nagkakasakit ka agad di ba mga kabayan? Usong-uso po yan sa mga politiko na dahil madaling, ewan ko ba? No? Ang dali-dali nyo namang dapuan ng sakit. Ang dami nyong pera. Kami nga walang pera. Di ba? Nakakapag-survive pa. Anyway, mga kababayan, ano po inyong reaksyon? Opinion patungkol po sa video ito, comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.